This is Press One Podcast. Magandang araw po sa inyong lahat na mga nanonood sa YouTube o di kaya ay nakikinig sa aming podcast. Ito po ang Press One Podcast kung saan dinidiscuss namin yung mga issues na na-publish sa aming news website na pressone.ph. Ang panauhin natin today ay walang iba kundi ang ating resident columnist and analyst, si Manny Mogato. Isa po siyang journalist na may mahabang karanasan sa pag-cover ng security, diplomacy, no? At more recently, siya po ay nagwagi ng Pulitzer Prize dahil sa kanyang coverage tungkol sa drug war. So, welcome Manny sa ating pressone.ph podcast. Ay, magandang hapon sa inyong lahat at ako'y masaya na nandito ngayon sa inyo upang kapagtalakayan sa mga nagbabagang issue na ating dapat pag-usapan at dapat malaman ng sambayanan. Maganda yung huling column mo, yung didiscuss mo yung ASEAN, yung Association of Southeast Asian Nations. Napapanahon dahil kung matatandaan natin, si Pangulong Duterte nagpunta sa bansang Thailand para sa meeting ng mga ASEAN leaders, no? Pero palagay ko kahit ang ASEAN 4 na dekada na, hindi ito nagigets ng mga ordinaryong Pilipino. Ano ba yung ASEAN? Ba't ba ito nabuo? Alam nyo, ang ASEAN ay ang asosasyon ng mga bansa sa Southeast Asia. Nagsimula lamang to noong 1967, no? Ng 5 bansa. Pilipinas, Singapore, Malaysia, Thailand at Indonesia. Ang aim ng 5 bansa ay magkasundo-sundo para mabawasan ang tensyon na nangyayari sa rehiyon natin. Kasi maalala Panahon nyo, na yun, parang Cold War pa, no? panahon ng Cold War yun. Pero kasi kung maalala nyo, itong 4 na bansa, no, Malaysia, Indonesia, Pilipinas at ang Singapore, galing sa pagiging colonies ng mga Western powers. No? Ang Amerika, ang Pilipinas, ang Inglaterra, Britanya, ang Malaysia na nahati sa Malaysia at Singapore. At ang Holland, yung Indonesia. So, nung naging bansa silang independent, medyo may mga inggitan yan, may mga problema sila sa teritoryo tulad ng Pilipinas at ng Malaysia na pinag-aawayan yung Sabah. No? Ganon din naman yung Indonesia at Malaysia, may away din sa ilang isla. At syempre yung Indonesia at ang Singapore at ang Malaysia may away din. No? Syempre gusto ng mga bansa ito na magkaisa, na walang gulo, maayos ang kanilang mga relasyon. Kaya binuo nila yung Southeast Asian, yung ASEAN noong 1967. Pero nauna dito sa ASEAN, meron tayong tinatawag na Southeast Asia Treaty Organization. Yung Parang SEATO. SEATO. 1954 yan. Ang SEATO naman, parang gusto lang gawing counterpart ng NATO. Yung North Atlantic Treaty Organization. So parang military alliance. Military alliance against communism. No? Kaya lang itong SEATO, ang 2 bansa lamang ang nandyan na Southeast Asia, Thailand at Philippines. Yung iba US, Australia, Great Britain, France, kasi yun ang may mga superpower, may sakop ng mga colonies sa region, no? Din tagumpay ito, kaya parang doomed to fail yan. kasi Polarized nung panahon. kasi may ting yung labanan ng kaliwa at nung mga komunista at nung demokrasya. So nabuo yung Southeast Asia, parang non-aligned siya. Parang independent na walang pinapanigan. Although yung 5 bansa na to talagang anti-communist. Ayaw nila masakop ng komunista. In the meantime, nung dumaan yung 4 na dekada, umunlad ng husto yung rehiyon. Umunlad yung relasyon nila at noong 1984, sumama ang Brunei. No? At after 10 years, sumama naman ang Vietnam. Kasi naging independent na yung Vietnam noong 1975. At sumunod nga rito yung
Laos at Myanmar, yung Burma. Burma. At ang huling-huling sumali ay ang Cambodia na mga 1999. So doon nabuo sila. So Naging 10 bansa. sa buong bansa at umunlad naman kasi yung ASEAN naging isa sa fastest growing economy sa buong mundo, no? Nilagyan nila ng free trade area. Free trade area, no? Wala tayong visa, no? Pag babiyahe ka sa 10 bansang to, at ang population nila lumago, naging mga 500 million. So, medyo maginhawa, may peace, may stability, at may economic progress, no? So, yung ibang bansa naman, like ang US, Europe, Australia, Japan, hindi naman nila hayagan na gustong impluwensyahan to. Yung So, grupo. sumakay lang sila, gusto lang tulungan, kasi alam mo, ang US maraming apoy na pinupuksa, parang bombero yan eh. Meron sa Middle East, meron sa Africa, meron sa Europe, at ayun na ng gulo sa region natin, no? Kasi ang kalaban nila yung medyo mainit yung Korea. So, Pero parang medyo napabayaan nila tong lugar na to. No? hindi man silang pabayaan, kaya lang ayaw nila ng gulo. So, mabuti na yung tahimik, wala silang problema. So, hinayaan nilang manguna ang ASEAN ASEAN, oo. sa mga inisyatiba na pang diplomasya, pang ekonomiya, at pang politika at seguridad. Kaya nagkaroon Even ng security concerns. kaya ng 1990s, nagkaroon ng Asian Regional Forum, parang security dialogue within the region. Nagkaroon din ng AFTA, yung Asian Free Trade Area, at sinuportahan nila yan. So, Tayo usually mga nagko-cover ng ASEAN meetings, laging nababanggit yung konsepto ng ASEAN centrality. kasi gusto nila sila yung manguna eh. Gusto nila sila manguna. Meron silang unity, may cohesion, at ang direction ng gusto tahakin ng region, dapat ang nag-set ng agenda, yung ASEAN. Tapos meron silang tinatawag na ASEAN Way, which is consensus. Consensus, Sabi sabihin, ang ASEAN, paano ba magdesisyon ng ASEAN? Kung, Sa mga issues. kung politika lang pag-uusapan, pag may isang bansa na tutol, hindi na tuloy yung kanilang kasunduan. So, kailangan unanimous. Kailangan united sila, unanimous. Pero sa usaping ekonomiya, may tinatawag na majority. Pagka majority, nag-decide na ito, nasusunod yung. Kasi alam mo, hiwalay kasi ang economic development ng region, no? Mabilis yung Singapore, na maunlad na bansa. Magkaibang levels of Oo, development. at yung mga bagong membro tulad ng Laos, Tinatawag Myanmar, nilang CLMV yan, countries. medyo nakuhuli yan. So, kumbaga, sa schedule, binibigyan sila ng Leeway. kumbaga. So, ibig sabihin, hindi talaga pantay-pantay yung Hindi economic sabay-sabay ang development. ang Social lalo na development, economic development. Pero sa politika, halos pantay-pantay sila. Kaya dapat may consensus. At ang problema kasi dyan, masyadong diversified yung political dimension ng ASEAN. Kasi may demokrasya, may komunista, may diktatura. So, ayun. Doon nagkakahiwa-hiwalay. May monarkiya pa. May monarkiya pa. Ang nangyari, nung mga panahon na yan, na umuusbong ang ASEAN at lumalakas, wala pang China. Kasi ang China mahina pa nun. Kailan ba... Papaangat pa lang. Paangat pa lang. Kailan ba medyo umangat ang China, no? Siguro, sabihin natin na ang kanilang krisis nangyari nung Tiananmen Square noong 1989. After that, education, nag-retooling, at sa pamumuno ni Deng Xiaoping, umunlad sila economically, siguro mga mid-90s hanggang late 90s, sa kanilang umaangat at Nagkaroon sila China. ng double-digit economic Yan, growth. oo. So, ngayon, nung lumakas ang China, ayun ang simula ng problema natin. Kasi, pati nga expansion nila, gusto nilang kunin yung South China Sea. Paano nilang napasok ang ASEAN at nagamit yung sistema ng ASEAN na consensus sa kanilang pabor?
di ba? Kasi dapat kailangan 10 na bansa magkasundo at walang tumutol. So ngayon, ang China, ginagamit yung impluwensya niya doon sa mga bansang maliliit na kanyang kaalyado na nakikinabang sa economic benefits sa China, Sa mga aid. sa mga ganyan. aid nila, Mga sa projects. mga trading, investment. Unang-una dyan yung Cambodia na parang lumalabas, kamping-kampi sa China. Kaya, pag merong isang issue na medyo hindi mo sa China, ibablock ng Cambodia. Kaya, wala consensus. Kaya nung 2012, for the first time, sa long history ng ASEAN, walang nailabas na joint communique ang ASEAN foreign ministers kasi nga tumanggi yung Cambodia. Alam mo yung Para pag-uusapan lumabnaw, dyan, ano? Para lumabnaw ang ASEAN. lumabnaw, no? Ang pag-uusapan ng joint communique na yun, yung sa South China Sea, na yung Pilipinas at ang Vietnam ay tumututol doon sa ginagawa mga isla ng China. Siyempre, island China yun. So, through Cambodia, inopos nila yung statement na ginagawa nung ASEAN na pinupush ng Pilipinas at ng Vietnam. Paano ba nangyari? Binago ba nila ang wording? Ay, Kumbaga, talagang o tinanggal? wala na. Kasi nga ayaw ng Cambodia, hindi naglabas ng joint Totally communique. Walang communique for the first time. Ang ironic kasi yung logo ng ASEAN, kung titinan mo, parang pinagbigis-bigis na rice stalks yun. Rice stalks, yun. So, kumbaga dapat magkakadikit tayo dito. Correct, oo. Pero nung pumasok ang China, yung interest ng China, Yan, naging medyo malabnaw, malabnaw. Ngayon, nakikita natin na dahil nga may intense rivalry yung China at ang US, nagsimula sa economics, dun sa trade war nila. Ano bang pakialam ng Amerika sa South China Sea? Malaki, Ano malaki. interest niya dito? Malaki kasi ang South China Sea, alam mo, napaka-strategic waterway yan. No? Halos lahat ng goods, ng langis, dumadaan dyan sa South China Sea. Daanan ng Galing mga ng barko, Middle East, pupuntang Japan, Korea, China, pati papunta sa Amerika, Canada, dyan dumadaan sa South China Sea. Ang sabi do, parang 3 trillion dollars every year ang dumadaan dyan na quarter ng na total goods. trade ng Oo, mundo ng daw, mundo, dumadaan oo, doon. dyan. So, gano'n ka-importante. At isa pa, may sinasabi sila na napakayaman daw sa langis at gas ng nasabing lugar na yan. At hindi lang yan, pati sa fisheries, pinikukunan din ng ng mga isda ng mga bansa sa region, especially ang Pilipinas. Kaya napaka-importante yung bahagi ng mundo yan, ng South China Sea. Kaya in the meantime, habang lumalago yung China, nagkaroon din ng malakihang build-up dun sa mga isla, no? Sa South China Sea. Hindi natin masisi ang China sa kanilang paggawa ng mga isla, no? Kasi alam mo, kung tutuusin, ang Pilipinas ang unang nag-reclaim dyan. Kasi Sa Pag-asa, may mga Pag-asa, reclamation, no? nung pumunta tayo dyan ng 1970s, inutos ni Pangulong Marcos noon na gawa ng runway yung Pag-asa Island. Kaya tayong unang-unang nag-reclaim dun sa mga isla. So, kaya lang, ang ginawang reclamation ng China mas malaki. Kasi yung isang maliit na bato, kunyari, doon sa loob ng South China Sea, lumaki yung parang isla na Yung dating rock island na. Oo, island na parang sidlak ng isang maliit na isla natin. Sabihin na mo na Guimaras, gano'n. So, meron ng base militar doon. May Navy base, may Air Force. So, Ang claim natin kasi doon hindi dahil katabi natin yung isla, no? hindi. Hindi dahil katabi natin Kumbaga, ang claim natin doon ay dahil na-discover may Thomas mga Loma. Pilipinong nakadiscover ng mga isla na yon. Ang At sabi inoccupy natin yung mga isla na yun. sabi Tama? ni, tama. Ang unang nagpunta dyan, ang sabi si Thomas Loma. Pero alam mo, yung mga isla dyan,
hindi pa na pupuntahan ni Tomas Cloma, nandiyan na yung maraming bansa. Oo, naging parang ano yan eh, Kasi lugar nung- pahingahan ng gera eh, no? Nung World War II, may base dyan ng mga Hapon. Nung World War II. At nung unang panahon, ginagamit na ng ano yan, mga Incheck, ng mga Chinese, no? At hindi lang Chinese, kundi may mga Pilipino rin nagpupunta rin. Kaya lang sobrang layo. At ang gamit ng ating mga isda ay maliit na bangka, hindi aabot talaga dyan. Kasi it's more than 200 miles ang layo sa Palawan, no? So ang nangyari dahil nga sa ang China ay lumalago at lumalakas, gusto nilang protektahan yung kanilang bansa, no? Ang theory nila eh, yung South China Sea is bahagi ng bansa nila, no? Nakalagay sa mapa nila yun eh. Lake no? daw, lake, Chinese Parang lake daw. lake, Oo. Pero actually, yung Bakit ba tinawag na 9-dash line? Kasi hindi, merong, yung 1949, nung kiniklaim ng China yan, hindi pa, ang China buo pa na, no? buo pa. Oh. Buo pa. Sabi nila, amin yan. Hindi kasi, pa maalis ang Taiwan noon. sabi, amin yan kasi base sa historical maps na sa China yan. Kaya ginawa nila ng 9-dash line. So parang siyam naguhit doon sa mapa na Na kumbaga bahagi ng bahagi bansa ng nila. bansa nila. So parang ganun ang gusto nila mangyari, no? Pero parang originally hindi naman nila sinabi yun eh. Kasi syempre, nung time na yun magulo sa China eh, no? Magulo sa Nagkaroon ng China civil war doon eh, no? Civil War, tsaka ang China ay mahina pa. Mahina no? pa, Mahina pa. So, hindi pa nila nakikita na tsaka wala pang alam, hindi pa alam na marami na mayroon palang langis dyan eh. Kaya, hindi pa ganun ka-importante no, sa China. Ngayon, kung makikita mo ang sitwasyon, ang US ay may mga forward bases sa ating region. Nasa Japan sila, nasa Korea, meron silang agreement sa Pilipinas, meron sa Thailand, at meron sa Singapore. So, ang kanilang puwersa, militar, nandito na sa ating region. Nandito 7th Fleet. Andito na. So, yung China naman, gustong pangalagaan yung kanilang sariling seguridad. Gusto nilang magkaroon ng first line of defense, second line of defense, third line of defense. Ang kanilang first line of defense ay sinasabing kabahagi yung South China Sea na yan. Kaya, ginawa nila ng isla ng 7. Ayaw ng Amerika yun kasi hindi mawawala yung sinasabi nilang freedom of navigation kung na-control ng China yun. Kasi ano yan sa military, merong tinatawag na A2AD. Area denial, tsaka area anti-access. Parang mawawalan ng freedom, ng navigation. Hindi lang yon kundi mawalan din ng paggalaw ang mga US Navy doon sa lugar na yan. Hindi lang US Navy, kundi pati Australia, Japan, kung sino-sino pa, pati tayo. So, tulad nga ngayon, anong ginagawa nila? Pagka lumipad ang aeroplano mo, doon sa mga malapit sa isla, sabi, amin to, umalis kayo. Kaya, doon sa isang pagdinig sa Kongreso, sinabi nga nung military na may 6 times na pinutukan ng Chinese Navy yung mga aeroplano ng Pilipinas. Pilipinas. So. Hindi naman directly, no? Pinaputukan ng flare para sabihin, oy, amin to. Lumayo kayo, no? Kaso yung isang forum kung saan pwede nating sabihin sa buong mundo na meron tayong claim dito sa grupo ng mga isa na to, parang hindi natin nagagamit dahil unti-unting nakokontrol ng unti-unti China na, yung diskurso doon sa grupo correct, na yun. tama ka dyan, no? At ang masama pa nangyari, nung naupong Pangulo, si President Rodrigo Duterte, nabago ang narrative. Kumampingin sa China, no? So, kung dati-dati, ang gusto natin ay multilateral engagement, multilateral dialogue, Maraming bansa kausap. maraming bansa para united ka, no? Ngayon ang gusto ng China ay bilateral. Bilateral. At ito namang si Pangulo Duterte Pumayag. pumayag. Kaya
since 2017, meron ng 5 beses na nag-usap ang China at ang Pilipinas para pag-usapan kung paano maayos ang ganitong problema. May nare-resolve ba? Wala. Baka puro nag-aaway lang sila doon. For the past 2 years na nag-uusap man yung dalawang bansa na yan, ang nangyayari iginigiit ng Pilipinas na amin yan. Oh. Ang China, hindi, amin lahat yan. So, ganun lang. So, Nagdedebate lang. debate lang. So, Pero they di ba, agree to sa disagree. di ba sa ASEAN may code of conduct yan dapat? Wala. Oh, Walang so code of ano ba conduct. nangyari doon sa discussion sa code of conduct na yan? Yan ang Alam mo galing yung sa bit ng ano alam eh. mo yung issue sa South China Sea, nagsimulang uminit yan nung 1990s. Nung nag-assert na yung China, no? So, noong nagkaroon ng ASEAN meeting sa Manila noong 1992, nagkaroon ng ASEAN Declaration. Yung tawag ng Manila Declaration on how to resolve territorial dispute in South China Sea. Ang ginawa ang sabi, mag-dialogue tayo, pag-usapan ng mahinahon, iwasan ng gulo, iwasan ng violence, para maiwasan ng ang posibleng conflict o madugong kasi nagkaroon na ng giyera dyan eh. Limited lang, 1988 between Vietnam and China at natalo nga ang Vietnam kaya nakuha ng China yung ilang isla na dating sa Vietnam. So ayaw ng Pilipinas, ayaw ng ASEAN na maulit yan. Kaya nagkaroon sila ng Manila Declaration noong 1992. Pero ano lang, hindi pa yun ang code of conduct. Hindi ba? Ano lang, ASEAN Declaration lang na dapat magkaroon tayo ng dialogue, peaceful, Mahinahon na pag-uusap. restraint. Yan. Pag merong sigalot, may dispute. So, after 1992, humaba ang usapan hanggang noong 2002, nagkaroon ng informal code of conduct. Yung tawag na Document of Parties in the South China Sea. Ito, parang may set of agreement, may set of activities na dapat gawin na para maiwasan ang kaguluhan o ang tensyon sa area. So, 2002 sa Cambodia. Ang sabi doon dapat magkaroon tayo ng formal code of conduct na rules-based na pag may nagkamali dapat parusahan. Pero umabot ng 15 years yung usapan, Wala pa rin. wala pa rin. At ng ika-15 years, saka lang pumayag yung China na, sige nga, gawin na natin yan. Gawin na natin yung formal code of conduct. So, nagsimula, after 15 years, na magkaroon ng framework. So, Framework pa lang framework yun, pa lang, Hindi framework. pa yun yung actual. Hindi pa. Yung framework na yan, parang yung Para ba yung skeleton. Ground rules. Parang Ground ganun, rules. At yan ay nangyari sa Manila sa Maynila. noong 2017. So, itong nakarang ASEAN meeting sa Bangkok 2019, for the first time, binasa ng 10 bansa at ng China ano yung nilalaman ng Code of Conduct. First reading pa lang nung draft na ito na yung draft na pag-uusapan nila, na pag-agreehan nila na from this draft, ito na yung working draft na pag-uusapan. Ito na yung pwede nilang Ito na yung pwedeng bago-baguhin. So, ang China ay nangako na okay, pipirmahan namin yung final draft sa 2021. Wow. Yan. So, Bakit sila nagdikta ng date? Ay kasi, palagi ko, di pa kompleto yung isla nila eh. So parang may katotohanan ba yung sinasabi nung kakaretiro lang na Supreme Court Senior Associate Justice na pipirma ang China sa Code of Conduct kapag tapos ng Pagtapos claim na, ng Scarborough? pagtapos na, kompleto na, kasi, pagka sinabing wala nang galawan, touch move na, gawa na lahat. Nako. Oo. Kaya tayo, naghahabol din na i-repair at pagandahin yung ating facilities sa South China Sea. Kaya ngayon, ongoing yung ginagawang beach ramp, yung repair ng airport at nung bagong pier doon sa Pag-asa. Masalimut pa lang usapin. Masalimut yan. At tingin ko,
maski 100 taon na darating, hindi ma-resolve kung sino talaga may-ari ng lugar na yan. Oo, kasi Kasi built up na eh. Oo. Built up na. Paano pang ibabalik yun? Mga tsaka, nawala, mga ano, clamshells at mga isda, etc. Di ba? O tsaka ang usapin dyan kung talagang may lungs dyan, free for all na yan. Kasi alam mo, napaka-strategic at napaka-importante ng energy resources, no? Lalo ngayon na medyo nanganganib na yung energy resource ng Brunei na nauubos na raw langis nila at tayo naman Ganon din, yung malampaya natin, matutuyo paubos na rin yan. Oo. So, kailangan mo talaga ng new sources ng energy. Although ibang usapan na yun, ano? Yan. Siguro dito na natin tatapusin yung ating diskusyon. Kulang yung ating ilang minutong pinag-usapan yung issue ng ASEAN at South China Sea. Okay. Pero Salamat. maaari natin pag-usapan ito sa susunod na ating mga podcast. Ayan, sige. Sa So, susunod. thank you Manny at salamat sa mga nakinig sa ating podcast at saka mga nanood sa YouTube. Salamat Magandang po. araw po sa inyong lahat. Yan. This is Press One Podcast.